Mama, hindi pa rin po ako makapaniwalang aalis na tayo ng Manila. Paano po yung mga kaibigan ko? Tsaka yung school ko? Walang ibang magawa si Freya kundi ang paulit-ulit na bumuntong hininga. Una pa lang, ayaw niya na talagang umalis ng Maynila. Pero wala naman siyang magagawa kapag ang mga magulang niya ang nagdesisyon. Gusto ng kanyang lola, tumira sila sa Hacienda Cervantes. Hindi siya sanay sa buhay probinsya pero wala siyang choice kundi ang mag-adjust. Tiningnan siya ni Cassandra, ang kanyang ina. Alam naming hindi ka sanay, Freya. Malaking pagbabago ito para sa iyo at para sa amin ng papa mo. Pero kailangan natin tong gawin. Mahina na ang lola mo at wala nang pwedeng mamahala sa hacienda kundi kami ng papa mo. Tumango naman si Julio, ang kanyang ama. Bukod doon, matagal na namin tong pinag-isipan ng mama mo, Freya. Mas okay na rin na alam mo ang buhay doon kesa lumaki ka sa syudad. Akala mo ba, hindi namin nalalamang palagi kang tumatakas tuwing gabi? At saan ka pumupunta? Sa mga bar. At least, sa probinsya walang ganon. Matitigil yung mga night outs mo kasamang mga kaibigan mo. Napairap si Freya. Pumupunta po ako sa mga ganong hangouts dahil sa pakikisama ko po sa mga kaibigan ko. Isa pa, ni minsan hindi nyo naman nabalita ang bumaba ang grades ko. Paano po ang lahat ng mga bagay na gusto ko sa Maynila? Ang mga mall, ang mga fancy restaurant, mga amusement park. Wala po yun lahat sa probinsya. Bukod doon, papaano po ang pag-aaral ko? Nasa college na po ako. Mas maganda ang quality ng education sa Manila. Kaya bakit hindi nyo na lang po ako iniwan doon? Like, tumira sa condo. Umiling agad ang kanyang ama. Ayan ang ayaw naming mangyari, anak. Ayaw naming bumukod ka. Mas lalong hindi ka namin mababantayan ng mama mo. At least, kapag nandito ka, hatid sundo ka ng driver. Hindi kami mag-aalala. Saka may community college naman dito, anak. Mayroon ding course doon na gusto mong kunin. Tumingin si Freya sa bintana ng sasakyan. Humalukip-kip siya habang tinatanaw ang mga puno na kanilang nadaraanan. Masama talaga ang kanyang loob. Ayaw niyang mabulok sa probinsyang iyon. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Freya. Pero marami ka rin namang magagawa rito. Sooner or later, ma-appreciate mo ring tumira dito. Maraming magagandang tanawin at falls. Kapag nagkaroon ka na ng mga kaibigan, papayagan ka naming magliwaliw basta may bantay. Sumang-ayon naman agad ang kanyang ama. Tama ang mama mo, Freya. At magkakaroon ka ng mga bagong kaibigan. Magiliw at welcoming ang mga tao dito sa probinsya. Lalo na sa pamilya natin. Makikita mo. Walang ganang tumayo si Freya. Okay, susubukan ko pong panatilihing bukas ang isip ko sa mga mangyayari sa akin dito. Pero, paano kung hindi ako naging masaya rito? Pababalikin niyo po ba ako sa Manila? Hindi na sumagot ang kanyang mga magulang. Doon pa lamang, alam na ni Freya na walang pag-asang mapilit niya ang mga ito. Mukhang hindi na talaga siya makakabalik sa dati niyang buhay. Hindi pa man sila nakakarating sa Hacienda Cervantes, bigla nilang huminto ang kanilang sinasakyan. Tumirik pa talaga iyon, hindi na yata kinaya ang lubak-lubak na daan. Anong nangyari, Han? Tanong ni Cassandra kay Julio. Napailing naman ito. Bumaba muna kayo ni Freya. Mukhang malala ang sira nitong sasakyan. Tatawag ako ng tauhan sa hacienda. Naiinis na bumaba si Freya. Sumalubong agad ang init sa kanyang balat. Gayunpaman, hindi naman ganoong nakakapaso iyon. Presko rin ang ibinubugang hangin sa paligid. Malapit na naman tayo sa hacienda, pero kung lalakarin, hindi nyo kakayanin. Sabi pa ni Julio. Kumunot ang kanyang noo. Bakit walang dumara ang taxi dito? Tumawa naman ang kanyang ina. Freya, wala talagang taxi dito. Probinsya ito. Mahinang napamura si Julio. Walang signal dito. Wala pong masyadong dumadaan sa bandang way na to. Bumaha ang pag-aalala sa mukha ni Cassandra. Ha? Paano na ngayon yan? Hapon na, Julio. Baka delikado kung aabutin tayo ng gabi rito. Kasama pa natin tong anak natin. Napairap si Freya. Kaya ayaw niya sa mga ganoong lugar. Hindi easy access ang lahat. Tinignan niya ang kanyang cellphone. Tama ang kanyang ama. Wala ngang signal doon. May malaki pang puno ng balete sa kanilang harapan. Ilang sandali pa, may dumating na isang tricycle. May sakay na matandang lalaki at sa likod nito ay isang binata.
Kumunot ang noon niya nang tumigil ang tricycle sa harap nila. Sir Julio, nako, kayo po pala yan. Nasiraan po kayo ng sasakyan? Tanong ng driver. Mang Emil, kayo po pala. Opo, magpapasundo po sana kami sa tauhan sa asyenda. Kaya lang walang signal dito. Sagot naman ni Julio. Naging abala ang mga ito sa pag-uusap. Gayunpaman, nasa binatang kasama ni Mang Emil ang kanyang atensyon. Kahit hindi tumingin si Freya, ramdam niyang tinititigan siya nito. Tingnan nga po namin yung sasakyan ninyo. Itong kasama ko po, si Toby. Magaling po itong magkumpuni ng mga makina sa mga ganyang sasakyan, sabi ni Mang Emil. Bumaba naman agad ang binatang nagngangalang Toby. Napaatras agad si Freya. Hindi niya alam kung bakit nababalisa siya sa presensya ng estrangherong iyon. Tiningnan na nga ni Mang Emil at Toby ang sasakyan. Humalukip-kip naman siya habang pinagmamasdan ang mga ito. Matangkad si Toby, pero pakiramdam niya kasing edad niya lang ito. Mahinang tumikhim ang binata. Kailangan na pong dalhin sa talyer kapag ganito. Napailing naman ang papa ni Freya. Bakit ba kasi ito ang dinala kong sasakyan? Nag-alok agad ng tulong si Mang Emil. Kung gusto niyo po, Sir Julio, sumakay na lang po kayo sa tricycle ko. Kung kami pa po ni Toby ang pupunta sa asyenda para tumawag ng sundo, gagabihin na po kayo. Iwanan na lang po natin dito si Toby para may magbantay ng mga gamit ninyo sa sasakyan. Napatingin naman si Julio sa tricycle. Sige po Mang Emil, pakihatid na lang po kami sa asyenda. Tapos, saka ko po pababalikin ang mga tauhan dito para makuha po ang mga gamit namin at sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Freya. Ano? Sasakay po tayo dyan? Kasya po ba tayo sa maliit na vehicle na yan? Freya? Suway agad ni Cassandra. Napailing naman si Julio. Anak, ilugan mo yung kaartehan mo ha. Huwag kang mag-alala, kasya tayo dyan. Sa loob kayo ng mama mo. Sige na, kunin mo na muna ang mga mahalaga mong gamit sa loob. Napabuntong hininga si Freya. Kinuha niya ang kanyang handbag sa loob ng sasakyan. Unang pumasok sa loob ng tricycle ang kanyang ina. Saka siya sumunod. Medyo siksikan pa sila, kaya talagang hindi siya komportable. Maya-maya ay bigla na lang may naghulog ng isang puting t-shirt sa kanyang kandungan. Dinungaw niya ang kanyang ulo at nakita roon si Toby. Bakit mo nilagay sa akin to? Mataray niyang tanong. Umiwas naman ito ng tingin. Maikli ang palda mo, baka makitaan ka ng panloob. Umalis na ito roon at lumapit na sa kanilang sasakyan. Napasinghap naman si Freya. Medyo binaba niya ang kanyang mga binti. Mabuti na lang, mukhang hindi naman manyak si Toby. Napangiti ang kanyang mama. Ang bait naman ng binatang yon. Ayusin mo yung upo mo, Freya. Hay nako, natutuwa akong sexy ka at magaling magdala ng damit, pero next time, huwag ganyang kaikli ang suotin mo. Lalo na kapag nasa biyahe tayo, mahihirapan ka talagang kumilos. Hindi ko rin naman po alam na masisiraan tayo ng sasakyan. Napatingin siya sa t-shirt na nasa kanyang kandungan. Mukhang kay Toby iyon. Hindi niya na tinanggal dahil mukha namang malinis at amoy fabric conditioner. Maya-maya ay umandar na rin ang tricycle. Sobrang naiinis na siya. Nililipad ang buhok niya ng hangin. Kaya nang makarating sa hasyenda, buhol-buhol na ang kanyang buhok. Nandito na pala kayo. Julio, Cassandra, pasok na kayo. Magiliw na sabi ni Doña Jimena, ang kanyang lola. Napatingin ito sa kanya. Ikaw na ba yan, Freya? Napakalaki mo na. Sigurado akong matutuwa ka sa pagtira mo rito. Tipid na lamang siyang umiti. Kumpara sa kanyang mga magulang, mas sensitive ang kalagayan ng kanyang lola. Tumango na lang siya kahit labag naman sa kanyang kalooban iyon. Ano bang nangyari? Bakit masyado kayong natagalan? Tanong pa ni Doña Jimena. Bumuntong hininga si Julio. Nasira po ang sasakyan namin sa daan. Pakikuha na lang po sana ng sasakyan at ilang gamit doon sa mga tauhan. Tumango naman agad si Doña Jimena at mabilis na nagbigay ng utos. Nakahinga ng maluwag si Freya nang pinagpahinga na siya ng kanyang lola. Kahit hindi naman siya masyadong kumilo sa biyahe, napagod pa rin siya. Lumipas ang mga araw, medyo nakakasanayan na ni Freya ang buhay sa probinsya. Naghanap na rin ang kanyang lola ng mga taong pwede siyang samahan o maging kaibigan.
Alam niya namang sumasama lamang ang mga ito sa kanya dahil sa impluwensyang mayroon ang kanyang pamilya. Mag-e-enroll ka na, di ba? Tara, sumama ka na sa amin. Mag-e-enroll na rin kami. Wika sa kanya ni Sanya. Tumango na lang siya. Kahit may sasakyan, pinasakay na siya ng mga magulang sa tricycle. Kailangan niya raw matutong bumiyahe. Isa pang dahilan para mawala ang kanyang kaartehan. Ayaw niya man pero wala rin naman siyang magagawa. Kabababa niya lang ng tricycle nang may nakita siyang nagsusuntukan sa mismong waiting shed. Bigla na lang nagkagulo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Freya! Hihilahin pa sana siya ni Sanya pero nasama na siya sa gulo. Natumba siya sa lupa nang may malakas na tumulak sa lalaking dumagan sa kanya. Napadaing siya sa sakit ng kanyang likod. Natigilan lang siya nang makita ang nag-aalalang mukha ni Toby. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Umawang ang bibig ni Freya. May sugat na ito sa gilid ng labi, pero siya pa ang nakuhang tanungin ng ganoon. Hinila ng lalaki ang kuwelyo nito. Subalit sa kanya pa rin ang atensyon ni Toby. Kaya lang, hindi na ito nakapagtimpi. Isang malakas na suntok ang ibinigay nito sa lalaki. Babe! Malakas na sigaw ng babaeng kasama ng kaaway ni Toby. Nagulat naman ang mga tao roon. Walang nagtangkang pumigil, para bang hindi inasahan ng mga itong lalaban si Toby. Lumingon ulit ito sa kanya. Halos buhati na siya ng binata para makatayo ulit. Ito na rin ang nagpagpag sa kanyang damit. Hinila agad siya ni Sanya. Huwag mo ngang hawakan si Freya. Minamanyak mong apo ni Doña Jimena. Hindi nagsalita si Toby. Kunot na kunot ang noo nito. Patuloy nitong tinanggal ang dumikit na dumi sa kanyang damit. Malakas na itinulak ni Sanya si Toby. Sa kabila nun, umiling si Freya. Tumigil ka, Sanya. Huwag kang mag-alala. Tinulungan niya lang ako. Hindi niya ako binabastos. Muling hinila ng lalaki si Toby at malakas na itinulak. Ikaw pa talagang may ganang manapak dyan. Binastos mo na nga ang girlfriend ko. Inayos ni Toby ang damit. Wala itong imik na umalis doon. Gusto pa sanang sumugod ng lalaki pero inawat na agad ito ng mga kasama. Tinanaw niya si Toby na nauna nang pumasok sa campus. Napapaisip talaga si Freya sa binata. Palagi na lamang nagkukrus ang kanilang mga landas. Inayos ni Sanya ang kanyang damit. Next time, huwag ka nang didikit sa lalaki na yon. Anak ng masamang tao si Toby. Baka pagsamantalahan ka rin. Kumunot ang kanyang noo. Anong ibig mong sabihin? Bakas ang iritasyon sa mukha ni Sanya. Anak siya ng masamang tao kasi ang tatay niya naging bilanggo na. Pinagsamantalahan yung isang dalaga dito sa atin. At hindi lang yon, tinegi belts pa. Kayang pumatay, as in, masamang tao talaga kasi kayang gawin ng ganun karumal-dumal na bagay. Ano pa bang aasahan mo dyan kay Toby? Siyempre, katulad siya ng tatay niyang utak manyak. Halos lahat ng mga tao dito sa lugar natin, kinamumuhian siya. Walang masyadong tumutulong sa kanya o lumalapit man lang. Kaya huwag kang lalapit doon. Mabuting habang maaga pa, papaalalahanan na kita. Bumaha ang pagtataka sa kanyang dibdib. Bakit naman lalayuan ng mga tao? Gaya ng sinabi mo, tatay niya naman ang may kasalanan at hindi siya. Nakita mo nga kanina tinulungan niya ako makatayo. Baka mabait naman siya. Umiling si Sanya. Imposible yan, masama ang budhi niya. Huwag ka basta-bastang lumalapit sa lalaking yon. Simula ng araw na yon, hindi lang ang mga sinabi ni Sanya ang kwentong narinig niya tungkol kay Toby. Nalaman niyang nilalayuan talaga ng mga tao sa lugar na yun ng binata. Kung husgahan ito, tila ito ang nakagawa ng kasalanan ng ama. Kahit wala namang nagpapatunay na gumagawa rin ng ganoon si Toby. Mama, Papa, ano po to? Halos magwala na sa sobrang pagkainis si Freya. Siyempre, bisikleta. Ayaw mo ng tricycle, di ba? Eh di, magbisikleta ka. Seryosong sabi ni Julio. Panay na kasi siya pagrereklamo sa pagpasok. Ayaw niya na nga sa school, pinagbabiyahe pa siya. Ngayon naman gusto siyang gumamit ng bisikleta. Hindi niya na talaga maintindihan ang takbo ng utak ng kanyang ama. Umiling si Freya. Pero hindi ko kailangan ng bisikleta. Mas lalo pong hindi ako sasakay dyan. Bumuntong hininga naman si Cassandra. Freya, please, busy kami ng papa mo.
Huwag ka nang umungot pa sa mga simpleng bagay. Okay din naman yan para makapag-ehersisyo ka. Busy ka sa pag-aaral at nawawalan ng panahon sa sarili mo. At least yan, makakatulong sa'yo. Walang nagawa si Freya kundi ang gamitin iyon. Walang pasok ng araw na yon. Nakapamili na naman siya ng mga gamit kaya wala na siyang problema. Inabala niya na lang ang kanyang sarili sa paglilibot sa hasyenda gamit ang kanyang bisikleta. Binabati siya ng mga tauhan doon. Tipid na lamang siyang ngumingiti. Hindi naman kasi siya pala kaibigan sa lahat ng tao. Saan ka po pupunta, Ma'am Freya? Tanong ng gwardiya sa kanya. Itinigil niya ang bisikleta. Lalabas lang po ako at magbibisikleta hanggang school. Susubukan ko lang po. Pasabi na lang po kina mama at papa kapag hinanap ako. Lumabas na nga siya ng hasyenda. Bahagya siyang napapikit. Humahampas sa kanyang mukha ang sariwang hangin. Maya-maya, may nakita siyang lalaki na nagbibisikleta din. Napatigil siya nang sumuot si Toby sa isang kakahuyan. Sa sobrang curious, sumunod naman siya agad. Pagpasok doon, umawang ang kanyang bibig nang makita ang isang napakagandang falls. Wow! So, ito palang sinasabi nila sa akin na falls? Ang ganda! Isinandal niya sa isang puno ang kanyang bisikleta. Wala siyang makitang tao roon. Marahil ay maaga pa naman. Naglakad siya sa batuhan nang may biglang nagsalita. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Toby sa kanya. Sa sobrang gulat, napatili na lang siya. Nahulog na siya sa tubig. Hindi pa siya nakaka-recover, may naramdaman na siyang nag-ahon sa kanya. Ayos ka lang? Mahinang tanong ni Toby. Umahon sila kaagad. Nanginginig siya sa sobrang lamig. Na-curious lang naman siya pero nangyari pa yon. Sorry, nagulat kita, sabi pa nito. Tumango si Freya. Okay lang, ako naman ang may kasalanan, kaya nangyari to. May dala akong damit, kailangan mong magpalit, baka magkaroon ka ng sipon. Tinanggap niya naman ang iniabot nitong damit. Sinamahan siya nito sa isang malaking puno. Doon ay hinayaan siya nitong makapagbihis. Nang matapos, pumunta na siya kay Toby. Sabi nila, manya ka raw, pero tayo lang dalawa rito, hindi mo naman ginawa. Hindi niya napigilang sabi sa binata. Huminga si Toby ng malalim. Sige na, umuwi ka na. Napatingin siya sa bisikleta nitong lumang-luma na. Anong ginagawa mo rito? Maliligo ka sana? Paano na ngayon yan? Nasa akin ang damit mo. Ayos lang, malapit naman ang bahay ko. Sige, umuwi ka na. Pagtataboy pa nito sa kanya. Pero makulit si Freya. Nung nakarang linggo nang makipag-away ka, talaga bang binastos mo yung babae? Seryoso itong umiling. Hindi ako ganong klaseng tao. Please, umuwi ka na. Baka may iba pang makakita rito na kasama mo ko. Kumunot ang kanyang noo. Bakit mo naman pinag-aalala yan? Ano naman kung makita nilang magkasama tayo? Napailing na lang si Toby at pumunta sa bisikleta nito. Sumunod naman siya agad. Wait lang, Toby ang pangalan mo, di ba? Ako si Freya. Sige, tipid nitong sagot. Napasimangot siya. Ang tipid mong sumagot, para malaman mo lang, hindi manyak o anak ng masamang tao ang tingin ko sa'yo. Natigilan si Toby. Marahan itong lumingon sa kanya. Namumungay ang mga mata nito. Talaga? Parang hindi makapaniwalang tanong pa ng binata. Tumango si Freya. Oo, hindi naman ikaw yun eh. Ang tatay mo naman ang masamang tao, di ba? Unang pagkikita pa lang natin, ang dami mong chance na bastusin ako, pero ni minsan hindi mo ginawa. Umismid naman ito. Dahil hindi ko naman talaga ginagawa. Exactly. Kaya nga hindi ko rin maintindihan ng mga tao kung bakit labis ang pandidiri sa'yo. Napailing na lang si Toby. Bakit ang dami mong tanong? Hindi ka ba nandidiri sa akin? Tumaas ang isa niyang kilay. Ano namang nakakadiri sa'yo? Well, siguro kapag marami kang grasa. Kasi kasama ka sa nag-aayos ng sasakyan ng papa ko, di ba? Ang dumi mo ng mga oras na yon. Yak, pero okay lang. Makukuha ka naman sa ligo. Mahinang tumawa si Toby. Natigilan naman siyang magsalita. Tumikhim si Freya.
Medyo gumaan ang kanyang kalooban. Para kasing punong-puno ng lungkot ang mga mata ni Toby. Ang makita itong tumawa, parang malaking bagay na para sa kanya. Sige na, umuwi ka na. Mas kalmadong sabi nito. Pero sa halip na umalis, nilapitan niya ito. Ikaw, hindi ka pa ba uuwi? Nasaan ang bahay mo? At hindi ka ba matetetano sa bisikleta mo? Ang daming kalawang oh. Lihim na napangiti si Toby. Uuwi na rin, malapit lang dito ang bahay ko. At safe tong bisikleta ko. Hindi bago pero napapakinabangan. Arte mo masyado. Hindi kaya ako maarte. Tumingin siya sa kanyang bisikleta. Concern lang ako. Kung gusto mo, sa'yo na lang tong bisikleta ko. Ayaw ko rin naman dyan. Hindi, sa'yo yan. At kulay pink. Sige na, umuwi ka na. Sabay na tayo. Hirit pa ni Freya. Tiningnan siyang mabuti ni Toby. Ngumiti siya kaagad. Gusto niya lang naman maging kaibigan ito. Dahil sa lahat ng tao sa probinsyang yon, ang binata ang naramdaman niyang totoo. Sige, tara na. Sumakay na rin ito sa bisikleta. Nang makalabas sila sa kakahuyan, ang bilis na agad nitong magpatakbo. Hindi niya napigilang makaramdam ng inis. Toby, sabi mo sabay tayo. Ang bilis mo. Malakas na tawag niya rito. Binagala naman nito ang takbo. Napangiti si Freya at mas binilisan ang pagpedal. Nang tumapat na siya rito, seryoso lang ang mukha nito. Nag-aaral ka ba? Tanong niya rito. Oo. Maikling sagot ni Toby. Anong kinukuha mong course? BS Accountancy. Nagpalingalinga siya sa paligid. Akala ko malapit ng bahay mo rito. Malapit na tayo sa hasyenda. Bakit hindi ka pa lumiliko para pumunta sa bahay ninyo? Lumagpas na tayo. Simpleng sagot ni Toby. Nanlaki ang mga mata ni Freya. Ano? Gusto kong makita ang bahay mo eh. Wala kang makikita ron. Kubo lang yun. Wala ring tao. Nasaan ang nanay mo? Tanong ni Freya. Wala na akong nanay. Dahil sa sagot ni Toby, hindi na siya muling nakapagsalita. Tiningnan niya lang ang binata. Ibig sabihin, mag-isa na lang talaga ito sa buhay. Iniisip niya kung anong nararamdaman nito, kung ano ang iniisip nito. Wala itong kasama sa buhay, hindi rin mayaman ang binata. Masama pang trato ng mga tao rito, pero nananatili pa rin nakatayo si Toby. Lumalaban ito sa buhay kahit halos isuka na siya ng lugar na iyon. Bahagyang nahiya si Freya sa kanyang sarili. Panay lang siya reklamo sa buhay. Samantalang may mga ganoong tao na mas mahirap pa ang pinagdaraanan. Sige na, hanggang dito na lang kita ihahatid. Pumasok ka na sa hasyenda. Hihintayin kitang makapasok bago ako umalis. Saad ni Toby sa kanya. Salamat. Pagkarating sa mansyon, hindi niya na maibalik ang kanyang saya. Iniisip niya talaga si Toby. Naaawa siya para rito. Pero ang awag yon mas lalong nadagdagan nang magsimula ng pasukan. Nagsisimula ng professor sa pagtuturo ng araw na yon nang may biglang tumapat na lalaki sa pintuan. Napangiti siya nang makitang si Toby yon. Mukhang kaklase niya pa sa isang subject ang binata. Kaya lang, late na itong pumasok. Sorry po ma'am, late po ako. Pasensya na po. Sabi ni Toby. Tumango na lamang ang kanilang professor. Hinayaan itong makapasok si Toby. Gayunpaman, kitang-kita niya sa mga kaklase niyang ayaw na nandoon ang binata. Punong-puno ng awa ang puso ni Freya. Napatingin siya sa dala nitong bag. Isa lang yung eco bag na galing pa yata sa grocery store. Hindi siya makapaniwalang yun lang ang ginagamit nito. Nagkatinginan sila ni Toby. Matamis siyang ngumiti rito. Subalit seryoso lang naman ito at umiwas ng tingin. Dumiretso ang binata sa likod kung saan walang nakaupong estudyante. Kadiri naman talaga. Bakit kaklase pa natin yung manyak na yan? Bakit kasi tinanggap pa ng school? Reklamo ng katabi niyang si Sanya. Napailing ang isang kaibigan nito. Matalino eh. Saka nagsisikap pa rin mag-aral. Pero feel ko, kaunting maling gawin lang yan, magiging bilanggo rin siya katulad ng tatay niyang manyak at masamang tao. Lihim na napairap si Freya. Sumasakit ang tenga niya sa mga masasamang salita ng mga katabi tungkol kay Toby.
Maarte lang siya pero kailanman hindi siya nang husga ng mga tao. Lalo na kung hindi niya naman kakilala. Oh, pupunta kami sa kantin. Ayaw mong sumama sa amin? Tanong ni Sanya sa kanya. Umiling si Freya. Wala ako sa mood kumain. Kayo na lang. Gusto niya rin namang kumain. Pero ayaw niyang sumama sa mga ganoong klase ng tao. Ayaw niyang makinig sa mga panlalait ng mga ito sa kapwa. Hinanap niya na lang sa buong campus si Toby. Maliit naman ang community college sa kanila, kaya madali niya itong nakita. Nakaupo ito sa loob ng gazebo, sa pinakadulo at wala masyadong tao. Toby, anong ginagawa mo? Tanong niya at tumabi rito. Lumayo naman ang lalaki sa kanya. Nag-aaral. Bakit lumalayo ka? Seryosong tumingin sa kanya si Toby. Sa tingin ko, hindi magandang ideya to, Freya. Dapat lumayo ka sa akin. Bakit naman ako lalayo sa'yo? Nagsisimula ng mag-usap ang mga tao, Freya. Alam mo naman ang kalagayan ko sa lugar na to, di ba? May sinasabi sila tungkol sa akin, tungkol sa pamilya ko. Hindi ligtas na nasa tabi mo ko. Mamaya, madamay ka pa sa mga natatanggap kong panghuhusga. Tumaas ang isang kilay ni Freya. Toby, wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Alam kong hindi ka katulad ng tatay mo. Halos magmakaawa na ito sa kanya. Hindi mo naiintindihan, Freya. Hindi lang ito tungkol sa akin. Tungkol din ito sa'yo. Ayokong masaktan ka ng dahil sa akin. Kaya ko yung Toby. Gusto lang naman kitang maging kaibigan. Anong masama ron? Wala ring bigat sa akin ang mga salita ng mga taong nasa paligid ko. Kasi, sino ba sila? Hindi naman nila ako ganong kilala. Saka hindi ka katulad ng ama mo. Mabuting tao ka. Please, wag mo naman akong itulak palayo sa'yo. Hindi natin kailangang mag-adjust para sa mga taong makikitid ang utak. Huminga ng malalim si Toby. Bakit ba gusto mo akong maging kaibigan? Wala namang espesyal sa akin ah. Meron. Makokopyahan kita. Nakangising sabi ni Freya. Umismid naman ito. Alam kong matalino ka. Anong oras na? Nag-lunch ka na ba? Nasaan ang mga kaibigan mo? Iniwan ko. Naiinis ako eh. Nilalait ka. Naririndi ako. Kaya dito na lang ako. Isa pa, tatambay na lang muna ako dito. Wala naman akong susunod na klase. Sasabayan kitang mag-aral. Inilabas niya ang kanyang mga libro. Nagsimula na nga silang mag-aral. Minsan, napapangiti siya. Nararamdaman niya kasing parang nagiging panatag na si Toby sa kanya. Ganon din naman siya. Oo nga pala, bakit ganito ang bag mo? Wala kang pambili? Tanong niya rito. May pambili naman ako. Kahit mahirap ako, nakakagawa naman ako ng paraan para magkaroon ng pera. Nabubuhay naman ako, Freya. Wala lang akong bag kasi ayaw akong pagbilhan sa bayan. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Freya. Anong sinabi mo? Hindi ka pinagbibilhan? Dahil ano, masama kang tao sa paningin nila? Umiwas ito ng tingin. Nagugutom ka na ba? Hindi siya sumagot. Nag-aalala talaga siya sa bag ni Toby. Paano ito pumapasok ng ganun lang? At gaano ba kalupit ang mga tao sa binata? Paano sa pagkain mo? Paano ka bumibili? Like kapag groceries, ganyan. Hindi niya napigilang tanong. Tipid itong napangiti. Nagpapasabay ako sa asawa ni Mang Emil. Ang pamilya lang naman nila ang mabait sa akin dito. Isa pa, pinagbibilhan naman ako dito sa kantin. Hindi naman kasi pwedeng gawin yun ng school dahil estudyante pa rin ako dito. Hindi lang talaga sa bayan. Sige na, bibili na ako ng tanghalian natin. Anong gusto mo? Kinuha niya agad ang wallet. Anything na masarap. Umiling naman si Toby at tumayo. Wag na, ako na. Itago mo na lang yung pera mo. Wala na siyang nagawa nang umalis ito. Maya-maya, bumalik na rin si Toby. Umawang ang kanyang bibig nang makitang marami itong biniling pagkain. Toby, para saan ang lahat ng pagkain na to? Ang dami naman. Okay na sa akin ang isang meal. Tipid nang umiti si Toby. Gusto kong may pagpilian ka. Saka pasasalamat na rin kasi hindi mo ko nilalayuan. Siyempre, tinuturing na kitang kaibigan no. Although maarte ako, hindi na mababago yon. Mahinang tumawa si Toby. Wala naman akong balak baguhin yon.
Kung may kailangan ka o nahihirapan ka sa mga inaaral mo, pwede kang magpatulong sa akin. Tumango na lang si Freya bago muling tumingin sa pagkain. Pero Toby, nagsusumikap kang magtrabaho para sa sarili mo. Ayokong ibuhos mo lahat ng pinaghirapan mong pera sa mga ganito. Babayaran ko to ha, tanggapin mo na. Freya, ayos lang. Kikitain ko pa naman yan. Isipin mo na lang na isa kong kaibigan na nanglilibre sa'yo. Tatanggi pa sana siya pero nang makita niya ang totoong ngiti ng binata, kumain na lang din siya. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit ang sama ng tingin ng mga tao kay Toby. Hindi niya yun makita rito. Para makabawi, nag-isip na lang siya ng paraan. Pagka-uwi, nagpasama siya sa driver papunta sa bayan. Ibibili niya ng bag si Toby. Ano kayang gusto niya rito? Tiningnan niya isa-isa ang mga nandoon. Ang itim na lamang na backpack ang kanyang napili. Mas okay na yon kaysa sa eco bag ni Toby. Kaya kinabukasan, excited siyang pumasok. Nang makita niya ito, ibinigay niya agad ang bag. Toby, nandito ka lang pala. Nakita ko tong bag na to at naisip kita. Sana magustuhan mo. Binordahan ko pa yan para mas personalize. Nag-aalangang tumingin sa kanya si Toby. Freya, wala kang dapat ibigay sa akin. Pinahahalagahan ko ang effort mo pero hindi ko matatanggap to. Pero bakit hindi? Gusto kong tanggapin mo to bilang pasasalamat ko sa'yo. Saka, magkaibigan na tayo, di ba? Kaya lang, hindi ako sanay tumanggap ng regalo lalo na sa mga kaibigan. Hindi mo talaga kailangan gawin to, Freya. Napairap siya at inilipat ang mga gamit ni Toby sa binili niyang bag. Kahit ayaw mong tanggapin, ipipilit ko pa rin. Alam mo bang pumunta pa ako sa bayan para ibili ka lang ng bag? Dapat maging thankful ka na lang kaysa tinanggihan mong regalo ko. Babayaran ko na lang ang bag na yan. Hinampas niya ang mga libro nito. Ako ba talaga iniinis mo? May regalo bang binabayaran? Kaya nga regalo eh. Huwag mong hintayin lumabas ang kaartehan ko. Naiinis na ako sa'yo ha. Maarte ka pa sa akin. Hindi na napigilang tumawa ni Toby. Wala na rin naman itong nagawa kundi tanggapin ang kanyang regalo. Nang mahawakan nito ang bag, ingat na ingat pa. Napangiti na lang din si Freya. Toby, wala kang choice. Ako lang ang kaibigan mo at ayoko sa lahat yung tumatanggi sa binibigay ko. Lumipas ang mga araw, naging tuloy-tuloy ang pagkakaibigan nila ni Toby. Hindi ito katulad ng mga kaibigan niya noon sa Maynila. Gayunpaman, si Toby ang klase ng tao na gusto niyang pakinggan at alagaan. Pakiramdam niya kasi, hindi naman ito deserve ang lupit na natatanggap mula sa mga tao. Bakit hindi tayo sa loob ng bahay mo? Mag-aaral naman tayo ah. Saka may upuan doon. Reklamo ni Freya. Dito na lang tayo sa batis. Maglalagay ako ng upuan dito. Mas maaliwalas dito. Bakit ba ayaw mong doon tayo sa loob? Pangungulit niya pa rito. Hindi na ito sumagot. Inayos nito ang tatambayan nila doon. Kung alam niya lang na sa tabi ng batis sila mag-aaral, sa hasyenda niya lang sana ito inaya. Mas marami pang komportableng mauupuan doon. Nilagyan ni Toby ng una ng upuan niyang bangko. Hindi tayo pwede sa loob. Mag-isa lamang ako sa bahay. Hindi magandang tayong dalawa lang ang nandoon. Ayokong may ibang isipin ng mga tao tungkol sa'yo. Halika na, umupo ka na rito, mahal na prinsesa. Huwag ka nang maarte dyan. May una na dito oh. Hindi sasakit ang pang-upo mo rito. Pwede ka nang umupo. Mahina itong tumawa ng padabog siyang naupo. Tuwang-tuwa talaga ito kapag naiinis o nag-iinarte siya. Siguro, nasasanay na lang ito sa kaniyang pag-uugali. Nag-aral na nga sila pareho. Ganun palagi ang banding nilang magkaibigan. Minsan pa nga, namamangha siya sa katalinuhan ni Toby. Aminin niya man o hindi, mas matalino ito kaysa sa kanya. May bala ka bang tumuloy sa abogasya kung sakali? Sayang ang talino mo. Tanong ni Freya habang kumakain ng turon na niluto ni Toby. Bala ko yan nung una kaso kailangan kong umalis dito kapag ganun. Malayo ang law school. Bakit ayaw mong umalis? Hindi ba mas maganda yon? At least kapag nasa ibang lugar ka na, wala nang maghuhusga sa'yo kasi hindi ka naman nila kilala. Mahinang tumawa si Toby. Ayokong umalis dahil dito naman ako lumaki. Kahit ayaw sa akin ng mga tao dito, hindi ko ipagpapalit ang lugar na to sa kahit na anong bagay. Bukod doon, nandito ka eh. Umalis ka man, alam kong babalik ka. Kaya dito lang ako. Maghihintay palagi sa'yo. Kasama na ako sa desisyon mo?
Napangiting tanong ni Freya. Tumango naman ang binata. Alam mo namang halos imposibleng magkaroon ako ng kaibigan. Hindi lang kaibigan ang turing ko sa'yo, Freya. Bukod sa pamilya ni Mang Emil, ikaw ang isang taong tumanggap at hindi ako hinusgahan. Kaya para sa akin, pamilya kita, Freya. Hindi na matanggal ang ngiti sa kanyang mga labi. Masaya siyang malaman iyon mula kay Toby. Bukod sa kanyang mga magulang, nasa harapan niyang isang tao na ang turing sa kanya ay isang pamilya. Pagkatapos magmerienda, hinatid na siya ni Toby hanggang sa hasyenda. Kumaway naman siya bilang pamamaalam. Nagbibisikleta siya sa kahabaan ng hasyenda nang bigla na lang may humarang sa kanya. Bakit po? Tanong niya kay Mang Edwin, ang isa sa pinagkakatiwalaang tao ng kanyang lola. Sinabi ni Doña Jimena sa kanya na mabait naman si Mang Edwin, pero hindi niya rin maintindihan kung bakit hindi siya komportable rito. Simula nang dumating siya sa hasyenda, parang may kakaiba sa pagtingin nito sa kanya. Madalas niya rin itong nahuhuling nakatitig sa kanya, kaya minsan nagkukulong na lang talaga siya sa kwarto. At kung mamamasyal man, sa labas na lang din ng hasyenda kasama si Toby. Sumasama ka pala sa Toby na yon. Alam mo bang anak ng manyak yon? Masamang tao ang ama niya. Baka mamaya, ikaw naman ang pagsamantalahan. Sabi pa sa kanya ni Mang Edwin. Bumaha agad ang inis sa mukha ni Freya. Hindi po masamang tao si Toby, kaibigan ko po siya. At excuse me lang po ha, hindi po kita kaano-ano para sabihin sa akin yan. Nilagpasan niya si Mang Edwin. Kinikilabutan talaga si Freya sa lalaking yon. Gayunpaman, hindi niya na din masyadong inisip. Wala din naman itong ginawang masama sa kanya, kaya hindi niya na binanggit sa kanyang mga magulang. Isang hapon, habang abala ang lahat para sa main event sa school, kasama ni Freya si Toby. Tinulungan niya ito sa trabaho sa library bilang assistant. Ano ba, Freya? Sabi nga ko na nga doon ka na. Ang kulit mo talaga. Gusto lang naman kitang tulungan. Sige na, hayaan mo na ako. Magsasalansan lang naman ng mga libro. Hindi naman sobrang bigat na trabaho nito. Wala ring nagawa si Toby kundi ang hayaan siya. Habang nag-aayos, biglang tumunog ang kanyang tiyan. Nagkatinginan sila ni Toby. Bakas ang inis sa mukha nito. Nagpalipas ka ng gutom? Tanong nito sa kanya. Nawala kasi sa isip ko kanina Nagre-review ako for exams. Pumunta ka na sa kantin at kumain ka na muna doon. Ako nang bahala dito. Pagkatapos mo, bumalik ka para sabay na tayong umuwi. Bumuntong hininga si Freya bago tumango. Habang bumibili ng pagkain, may nag-text sa kanyang cellphone. Number iyon ng kanyang mama. Nanlaki ang mga mata ni Freya nang mabasa ang mensahe. Inatake daw sa puso si Doña Jimena. May susundo daw sa kanya. Kaya walang pagdadalawang isip na tumakbo siya palabas ng campus. Kaya lang, natigilan siya nang makita kung sino ang driver ng sasakyan. Mang Edwin? Ngumisi ito at humarap sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang paraan ng pagtitig nito. Ilang sandali pa, sa pilitan nitong itinakip sa kanya ang panyong may gamot. Ayaw niya mang malanghap iyon. Huli na ang lahat. Unti-unti na siyang nawala ng malay. Nagising na lang siyang nasa loob ng isang kubo. Namilog ang mga mata ni Freya. Hindi niya alam kung nasaan siya. Pawisan na rin siya dahil sa sobrang init. Nabalot agad siya ng takot habang sinusubukan niyang gumalaw. Napagtanto niyang may lubid sa kanyang mga kamay at isang strip ng duct tape ang nakadikit sa kanyang bibig. Habang pinipilit niyang matanggal yon, nakita niya si Mang Edwin. Gising ka na pala, mahal kong Freya. Puno ng lambing na sabi nito, pero hindi lang ang kanyang buhok. Bumilis ang tibok ng puso niya. Pilit siyang kumakawala sa hawak nito. Nang tingnan niya ang paligid, nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga larawan niya doon. Ah, Freya, aking mahal. Nakakapangilabot na bulong nito sa kanya. Gising ka na rin sa wakas. Gusto kong maangkin ka ng may malay. Alam mo kung bakit? Kasi simula ngayon, akin ka na. Ang isipan ni Freya ay tumatakbo sa takot at pagkalito. Nanginig siya at malakas na nagwala. Hinawakan ni Mang Edwin ang kanyang mukha. Shhh! Pagpapatahimik nito sa kanya at parang halimaw na tumawa. Simula bata ka pa lang, gustong gusto na kitang maging akin. Kaya galit na galit ako sa mga magulang mo.
Nilalayo ka nila sa akin. Inipon ko nga lahat ng pictures mo na pinapadala nila kay Doña Jimena. Kasi, akin lang dapat yun. Ngayon, wala nang makakapigil sa akin. Akin ka na habang buhay, Freya. Nabalot ng takot ang puso ni Freya. Hindi niya alam na mayroong pagkahumaling si Mang Edwin sa kanya. Gusto niyang hilingin na sana bangungot lang ang lahat. Ilang beses siyang nananalangin na sana may dumating na tulong. Hangad niyang hanapin na siya ng kanyang mga magulang. Hahalikan na sana siya ni Mang Edwin nang may malakas na pumukpok ng kahoy dito. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang si Toby iyon. Lumapit agad ito sa kanya at marahang tinanggal ang kanyang duct tape. Ayos ka lang. Anong ginawa niya sa'yo? Tinanggal agad nito ang lubid sa mga kamay niya. Tatayo na sana sila pero muling nakabangon si Mang Edwin. Napasigaw siya nang ipitin nito ang leeg ni Toby. Pakialamero ka talaga! Sigaw ni Mang Edwin. Freya, tumakbo ka na! Hirap na sabi sa kanya ni Toby. Napasigaw siya nang mag-agawan sa baril ang mga ito. Nag-aalala siya kay Toby. Pero kailangan niya ng tumakbo para humingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo kami! Umiiyak niyang sigaw. Nabuhayan siya ng loob nang may marinig na mga tao sa kakahuyan. Kaya lang, bago pa siya makalapit, isang putok na ang umalingaw sa buong paligid. Namalayan niya na lang na may dugo sa bandang tiyan niya. Freya! Malakas na sigaw ni Toby bago siya nawalan ng malay. Bumukas ang talukap ng mga mata ni Freya. Unti-unting bumabalik sa kanyang kamalayan. Napaungol siya nang sinubukan niyang umupo. Sinalubong siya ng matinding sakit sa tiyan. Freya, anak, dahan-dahan lang. Tinig ng kanyang ina mula sa kanyang tabi. Sobrang nag-alala kami sa'yo, anak. Hindi namin alam kung saan ka hahanapin nang mawala ka. Inoperahan ka kaya dahan-dahan lang sa pagkilos. Umikot ang ulo ni Freya habang pilit na pinagsasama-sama ang mga nangyari. Ang mga kislap ng alaala ay bumaha sa kanyang isipan. Ang masamang mukha ni Mang Edwin, ang mga kamay nito ay umaabot sa kanya. Ang labis na pakiramdam ng takot at kawalan ng kakayahan. Mama, kinuha po ako ni Mang Edwin. Mama, takot na takot po ako. May nag-text po sa akin. Sabi, inatake raw po si Lola Jimena. Akala ko po kayo yung nag-text at sinabing ipapasundo ako. Pero si Mang Edwin po ang sumundo sa akin. Kinuha niya po ako. Muntik niya na po akong pagsamantalahan. Mama, matagal na po siyang nahuhumaling sa akin. Umiiyak at natatarantang sabi ni Freya. Nanlaki ang mga mata ni Julio. Ano? Nawawala ang cellphone ng mama mo. Ang siraulong yun. Ipapahuli ko siya sa mga pulis. Mas lalong umiyak si Freya. Nasaan po siya, mama? Baka balikan niya po ako. Hindi niya po ako titigilan. Marahang hinawakan ni Cassandra ang kanyang kamay. Ligtas ka na ngayon, anak. Hindi namin hahayaang may mangyari ulit sa'yo. Si Edwin, nasa ospital siya. Kritikal ang kondisyon niya dahil nabaril din. Ngunit nanatili ang alaala ni Mang Edwin sa isip ni Freya. Ano po? Pero paano kung bumalik siya? Paano kung subukan niya ulit akong saktan? Hindi namin hahayaang mangyari yun, anak. Sisiguraduhin namin protektado ka kahit anong mangyari. Kapag nakarecover ka na, mag-migrate na tayo sa States. Alam kong labis ang trauma na dulot nito sa'yo. I'm sorry, anak. Kumakabog ang dibdib ni Freya. Hindi maawat ang kanyang mga hikbi habang nakakapit sa kanyang ina. Nang magsimulang humupa ang nararamdaman, napunta kay Toby ang kanyang isipan. Ang kanyang kaibigan ang nagligtas sa kanya. Nasaan po si Toby? Tanong niya rito. Nanginginig ang boses ngunit determinado. Nagpalitan ng tingin ang kanyang mga magulang. Nabalot ng kalungkutan ang ekspresyon ng mga ito. Si Toby, wala siya, Freya. Malumanay na sabi ng kanyang ina. Nasaan po siya kung ganon? Iniligtas niya po ako. Siya ang dahilan kung bakit ako nakaligtas. Giit niya sa mga ito. Ang kanyang mga magulang ay nagpalitan ng isa pang sulyap. Tila tahimik na nagtatalo ang mga ito. Sa wakas, nagsalita si Julio. Pero puno ng kalungkutan ng boses. Freya, anak,
Si Toby, nasa police station siya. Hinuli ng mga pulis. Pag-amin ito sa kanya. Ano? Hindi pwedeng gawin yon. Hindi ako sasaktan ni Toby. Ililigtas niya po ako mula kay Mang Edwin. Kung may dapat pong ipadampot sa mga pulis, si Mang Edwin lang po yon. Sorry anak, hindi namin alam. Hindi na rin namin nagawang makapag-isip ng maayos dahil nang makita ka namin, kaligtasan mo na lang ang mahalaga sa amin ng papa mo. Isa pa, nagbigay na ng hatol ang taong bayan kay Toby. Kaya akala talaga namin, siya ang gumawa. Galit na galit sila kay Toby at sinunog pang bahay niya. Gusto na siyang paalisin dito sa lugar natin. Malungkot na sabi ni Cassandra. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Freya. Parang may sumusuntok ng paulit-ulit sa kanyang dibdib. Hindi niya lubos maisip na pagtutulungan ng taong bayan si Toby. Ano na lang ang mararamdaman ng kanyang kaibigan, ang taong nagligtas sa kanya. Mariing umiling si Freya. At hindi niyo man lang po pinigilan. Mama, hindi po ako kayang saktan ni Toby. Labis pong respeto niya sa akin. Sobrang dami niya na pong naranasang kalupitan mula sa mga tao. Pero ito na po yata yung pinakamalala. Hindi ko lang po matanggap na dahil pa sa akin kaya ito nangyari. Ano na lang po ang mukhang ihaharap ko sa kanya. Pinagkatiwalaan po ako ni Toby pero ako po ang sumira sa buong pagkatao niya. Naninikip ang dibdib ni Freya. Mas masakit pa yata yun sa sugat niya. Gustong-gusto niyang umalis sa ospital na yon. Nais niyang puntahan ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, hindi niya alam kung papaano ito haharapin. Siyang dahilan ng labis nitong pagdurusa. Niyakap siya ng kanyang mga magulang. Huwag kang mag-alala, Freya. Aayusin namin ang sitwasyon ni Toby. Lilinisin din namin ang pangalan niya. Gagawin namin ang lahat para matulungan siya. Pero sa ngayon, kailangan mong mag-focus sa iyong sarili, ha? Mas mahalaga sa amin ang kondisyon mo. Tumango na lang si Freya at gumanti ng yakap. Katulad ng pangako ng kanyang mga magulang, nilinis ng mga ito ang pangalan ni Toby. Gayunpaman, kahit alam niyang nakalaya na si Toby, wala siyang lakas ng loob na humarap dito. Nahihiya at natatakot siya. Ang alam niya, nakikitira ito kay Mang Emil. Mama, Papa, talaga po bang tinanggihan ni Toby ang offer niyo pong scholarship at pera sa pagpapagawa ng bahay niya? Malungkot na tanong ni Freya sa kanyang mga magulang. Tumango naman si Julio. Oo, nagulat nga kami sa naging desisyon niya. Akala namin tatanggapin niya yon. Magiging magandang pagkakataon na sana para sa kanya. Balita ko rin kasi, matalino ang binatang yun, di ba? Opo, sobra po. Siya nga po minsan ang nagtuturo sa akin. Hindi po ba siya galit sa inyo? Umiling naman si Cassandra. Sobrang galang ni Toby sa amin. Tinanong niya rin ng isang beses kung ayos na bang kalagayan mo. Kaya lalo kaming nag-guilty ng papa mo nang hinayaan naming mangyari yun sa kanya. Pinagtulungan pa siya ng mga taong bayan. Sa tingin ko po, galit po sa akin si Toby. Nanghihinang sabi ni Freya. Bakit mo naman naisip yan, anak? Tanong ni Cassandra. Hinawakan nito ang kanyang kamay para mapanatag ang loob niya. Nangilid ang mga luha ni Freya. Kasi, bakit niya po tatanggihan ng gano'n ang offer niyo sa kanya? At hindi ko pa maiwasang maramdaman na sinisisi niya po ako sa nangyari. Ni ayaw niya nga po akong bisitahin rito. Pupunta na po tayo sa abroad. Hindi niya pa rin naiisip na dumalaw sa akin. Freya anak, bakit naman magagalit si Toby sa'yo? Mukhang hindi naman gano'n ang kaibigan mo. Malamang, binibigyan ka lang niya ng oras para makapagpahinga ka. Nung kinuha po ako ni Mang Edwin, itinaya ni Toby ang buhay niya para iligtas ako. Lagi po siyang nandyan para sa akin, sa lahat ng bagay. At ngayon, parang wala na. Ayaw niya na po sa akin. Hindi niya na po gusto ulit mapalapit sa akin. Freya, anak, makinig ka sa akin. Walang kinalaman sa'yo ang desisyon ni Toby. Nasa kanya ang desisyon. Tinanong din namin siya kung bakit ayaw niyang tanggapin. Hindi niya sinagot pero malinaw na sinabi niyang hindi siya galit sa'yo, na hindi siya galit sa pamilya natin. Tumango si Freya. Tuluyan ang tumulo ang kanyang mga luha. Pero hindi ko lang po maiwasang maramdaman na karapat-dapat si Toby sa pagkakataong yon. Sayang po, gusto ko pong ipilit sa kanya yon.
Marami na po siyang pinagdaanan at lagi niyang inuunang ibang tao bago ang sarili niya. Deserve niyang maging masaya na magkaroon ng pagkakataon sa isang magandang kinabukasan kahit doon man lang po makabawi ako. Anak, mabuti kang kaibigan ni Toby at alam kong mas pinapahalagahan niya ang suporta mo kaysa sa kahit na ano. Pero kung minsan, ang pinakamagandang paraan para suportahan ng isang tao ay ang paggalang sa kanilang mga desisyon kahit na hindi natin sila naiintindihan. Tumangon na lamang si Freya. Gusto niya mang bumawi sa paraang alam niya kung ayaw talaga ni Toby, hindi niya pwedeng pilitin iyon. Mabilis na lumipas ang 10 taon. Naka-recover na siya mula sa trahedyang nangyari sa kanya. Nakatapos na si Freya sa pag-aaral at abala sa ibang negosyo ng kanyang pamilya. Nasanay na siya sa buhay sa ibang bansa. Gayunpaman, gusto niya pa ring balikan ang buhay na mayroon siya sa Hacienda Cervantes. Talaga? Uuwi ka na? Kukunin kitang ninang ha. Gusto kong maging bigati ng mga ninong at ninang ng anak ko. Tuwang-tuwang sabi sa kanya ni Sanya sa video call. Mahina siyang tumawa. Oo, uuwi na ako. Wala rin kasing mamamahala dyan sa hacienda. Mapang-asar na tumingin sa kanya si Sanya. Sus, gusto mo lang makasulyap kay Gov, no? Nanlaki ang mga mata niya. Manahimik ka nga dyan. Parang bruhang tumawa si Sanya. Oh, bakit? Totoo naman. If I know, kaya ka lang naman tumatawag sa akin para kumustahin ang baby loves mo. Pag uwi mo, pakasalan mo na. Itali mo na agad sa'yo. Pareho kayo hindi pa nagkakajowa. Grabe kayo. Magkaibigan lang daw nung college pero halata namang may something. Mga tingin pa lang sa'yo ni Gov nung college tayo. Halatang ulol na sa'yo, te. Ang daming gustong pumikot kay Gov. Ang yummy at ang hot ba naman ngayon. Kahit nanay kong hate na hate siya, nalalaglag na rin ang panty sa kanya eh. Napairap na lang si Freya. Napakaingay talaga ng kaibigan niya. Wala na siyang maitatago rito. Sa mga lumipas na taon, marami nang nagbago. Napagtanto ni Freya na higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman niya noon para kay Toby. Kaya pala, ganoon na lang siya labis na masaktan. Bukod doon, naging abogado na rin si Toby. Natupad nito ang pangarap dahil sa sariling sikap. Kalaunan ay naging governor din ito sa lugar na halos sumumpa rito noon. Ang dating pinandidirian ng mga tao, ngayon ay minamahal na. Sa wakas, nakita na ng lahat kung gaano kabuti ang puso ni Toby. Kahit malayo siya, sobrang proud siya sa mga narating nito. Late ka na. Wala ka talagang kwentang ninang. Akala ko ba kalahati ng buhay mo nasa States? Bakit na-adapt mo pa rin ang Filipino time, ha? Sermon sa kanya ni Sanya. Napairap si Freya. Sorry na, okay? Hindi ko alam kung anong susuotin ko eh. Namili pa ako. Kinuha ni Sanya ang anak nito. Napangiti siya nang tumawa ang bata. Karamihan sa kanyang mga kaibigan, may asawa at mga anak na. Siya na lang yata talagang wala. Kinuha kong ninong si Gov, sabi sa kanya ni Sanya. Ano ba? Sabi mo, hindi mo siya kukunin. Kaya nga pumayag akong maging ninang ng anak mo, di ba? Kakainis ka. Freya, wag kang OA. Laging busy si Gov. Sure ako hindi pupunta yon. Hiling niyang sana hindi talaga pumunta si Toby. Hindi niya pa kayang harapin ang lalaki. Pero kahit nasa simbahan na siya, mukhang ayaw talaga ni Lord pagbigyan ng kanyang hiling. Pumasok ang isang raptor sa loob at bumaba ang isang lalaki roon. Pinagkaguluhan agad ng mga tao si Toby. Parang halos lahat gusto na itong batiin. Te, ang pogi no? Pangaasar pa sa kanya ni Sanya. Pumasok agad si Freya sa loob ng simbahan. Kailangan niya munang umiwas. Hindi pa siya ready. Nanginginig pa nga ang mga tuhod niya sa sobrang kaba. Kaya lang, nang magsimula ng binyag, ramdam ni Freya na may nakatitig sa kanya. Hindi siya nangahas lumingon. Natatakot siya sa pwedeng matagpuan ng kanyang mga mata. Ilang sandali pa, pinaghawak na nga sila ng kandila. Namamatay ang apoy ng kanyang kandila nang may lumapit sa kanya at sinindihan iyon. Salamat. Hindi niya na natapos ang sasabihin nang makita si Toby sa kanyang tabi. Kumusta ka na? Nakangiting tanong nito sa kanya. Agad siyang umiwas ng tingin. Ayos lang naman. Hindi na siya muling nagsalita. Nang matapos, nauna na agad siyang lumabas ng simbahan.
Parang ayaw niya nang pumunta sa handaan, pero sigurado siyang magtatampo si Sanya. Sumakay agad si Freya sa kanyang kotse. Kaya lang, bigla namang nasira iyon. Napilitan tuloy siyang bumaba. Anong nangyari dyan? Lumakas ang tibok ng kanyang puso nang marinig ang boses ni Toby. Gov? May pigil ng ngiti sa mga labi nito. Gusto niyang mapairap. Bakit pakiramdam niya, inaasar lang siya ni Toby at hindi na itulad ng dati. Mas mataas na ang confidence nito. Nasira ang sasakyan mo? Oo, tipid niyang sagot. Tatawag na lang ako ng mekaniko para dyan. Pupunta ka sa bahay ni Sanya, di ba? Sumabay ka na sa akin. Huminga ng malalim si Freya. Wala rin namang point kung iiwasan niya ito palagi. Kaya nga siya nandoon para makausap ito at humingi ng tawad. Gusto niyang maging klaro na ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Nang sumakay si Freya, nagulat siya nang makita sa backseat ang bag na regalo niya kay Toby noon. Bigla na lang tumulo ang kanyang mga luha. Sigurado siyang iyon ang bag na ibinigay niya. Binordahan niyang bag noon bago ibigay kay Toby. Nasunog ng taong bayan ang bahay mo, di ba? Bakit nasa iyo pa rin ang bag na yan? Sa kanya lang napansin ang mahabang peklat sa braso nito. Hindi niya napigilang haplusin iyon. Saan galing to? Napangiti ito na parang masayang alaala iyon. Nabagsak ka ng umaapoy na kahoy. Pumasok ako sa loob ng bahay noon para kunin ang bag na regalo mo. Hindi niya napigilang hampasin si Toby. Tumawa naman ito na parang nababaliw. Napapikit naman ito sa kanyang ginawa. Mas lalong tumulo ang kanyang mga luha nang dalhin ni Toby ang kamay niya sa mukha nito. Miss na kita. Ang tagal kong hinintay na makita ka ulit. Hindi ka nagalit sa akin? Umiling naman ito. Hindi kailanman. Pinigilan ko na lang talagang sarili kong magpakita sa'yo noon. Alam ko ang trauma na dinulot sa'yo ng lahat ng nangyari. Isa pa, pupunta ka na sa abroad kasama ang pamilya mo. Kahit masakit sa akin, tiniis ko na hindi ka makita. Ayokong guluhin ang isip mo. Tiningnan ni Freya ng mabuti si Toby. Bakit hindi mo tinanggap ang offer ng mga magulang ko sa'yo? Pinunasan nito ang kanyang mga luha. Kapag tinanggap ko yon, ano pang may pagmamalaki ko sa'yo? Gusto kong maabot lahat ng pangarap ko. Walang tulong ng ibang tao, lalo na galing sa pamilya mo. May kailangan akong patunayan sa sarili ko at sa'yo. At ngayon, baka pwede na. Hindi na ako yung dating mahirap lang. Yung dating pinandidirian ng mga tao. Yung dating ayaw mo lapitan dahil maraming grasa sa katawan. Simula nang makilala kita, hindi ko na iniisip yan, no? Mahinang tumawa si Toby. Kung umamin ako noon na mahal kita, hindi ko mapipigilan ang sarili kong mas ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal. At alam ko sa sarili ko, hindi mo deserve ang lahat ng yun. Hindi pwede sa kaartehan mo na ganito lang ako. Ayaw pa naman sumakay sa tricycle ng babaeng mahal ko. Hinampas niya ulit ito. Bata pa ako noon at sobrang immature. Pero wala na sa akin yun ngayon. Kahit ikaw pa ang pinakamahirap na lalaki sa mundo, mamahalin pa rin kita. Tumulo ang kanyang mga luha nang halikan siya ni Toby. Nag-uumapaw na ang saya sa kanyang puso. Parang nawala ang bigat na daladala niya sa loob ng maraming taon. Kung hindi nila naalala ang handaan sa bahay ni Sanya, hindi pa sila titigil. Pareho na lamang silang natawa. Hinawakan ni Toby ang kanyang kamay. Parang ang ayaw na nitong bitiwan iyon. Simula ng araw na yon, nagsimula ng relasyon nila ni Toby. Sa tagal ng mga taong hinintay nila ang isa't isa, hindi na sila nag-aksaya ng oras. Nagdesisyon na rin silang magpakasal at wala pang isang taon, biniyayaan agad sila ng anak. Masayang pinagmasdan ni Freya ang kanyang asawa. Habang nakikipaglaro ito sa kanilang anak, nagagalak ang kanyang puso. Nabigyan niya ng isang masayang pamilya si Toby. Marami man ang nanghusga rito at gumawa ng masama, kailanman hindi ito gumanti. Bagkus, nagpakita pa nga si Toby ng labis na kabutihan sa mga tao na minsan ay nagpakita rito ng kasamaan. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.